Halos di nakatulog si Rafael ng gabing iyon. Takang-taka siya sa inasal ni Charisse. Naubos ang kanya magdamag sa pag-iisip kung bakit ganoon ang kinilos nito. Hindi siya manhid. Alam niyang may damdamin din sa kanya ang dalaga. Hindi siya bagito pagdating sa babae. At alam niya kung may pagtingin din sa kanya o walang isang babae. Sa kaso ni Charisse, naramdaman niyang dilang dala ng pagkalasing ang rubdob at init na nararamdaman niya sa labi nito. Init yun ng lihim ding pagmamahal. Lamang, parang may ikinakatakot si Charisse, yun ang pakiramdam niya. Napabuntong hininga ang binata na muling maalala ang maikli ngunit mainit na eksenang namagitan sa kanila. Ang lambot ng labi ni Charisse, ang bango ng hininga. Ang kinis ng kutis ng tiyan nang paraanin niya sa laylayan ng blouse nitong isa niyang mga palad. Ang sensasyon sa umbok na kalamnan na maukop ang kanyang palad. Pero kasunod niyon, ang panghihinayang. Panghihinayang dahil nga sa biglang pagbabago ng isip ni Charisse. Akala niya'y mauuwi na yun sa tuluyang lovemaking. Pero bigla siya nitong itinulak na labis niyang pinagtakahan. Ano biglang naisip ni Charisse at biglang umatras sa sana'y isang napakagandang karanasan. Mula noon, ay lalo pang naging mailap si Charisse sa kanya. Sa tuwing magtataray siya na kausapin ito, nagkukunwari itong busy sa trabaho. Pag tinawagan niya sa telepono, sinasabi sa kanya ng sekretaryang si Heidi na, "Sorry sir, pero sabi niya wala raw siya." Napagalitan ni Charisse si Heidi nang ibigay nito sa kanya ang cellphone number ng dalaga. At ilang araw pagkaraan, nagpalit ito ng SIM card. And that was the last straw. Wika nga, inalis niyang lahat ng pride, lahat ng inahambisyon at ginawa niyang isang bagay na noon ipinagtatawanan lamang niya. Natagpuan ni Rafael ang sarili na kumakatok sa bahay ni Nanay Oring, desidido sa nais gawin. Pinatuloy siya ng ginang. "Kung di ako nagkakamali, ikaw yung arkitektong matalik na kaibigan ng boss ng aking anak na si Heidi?" Anitong titig na titig sa mukha ng binata para kilalanin to. Ngumiti si Rafael. "Ako nga ho." "Anong may paglilingkod ko sa'yo?" Tanong uli ng matanda. Napalunok-lunok si Rafael. Kung kailan nasa harap na siya ni Nanay Uring, ay saka pa gusto niyang paghinaan ng loob. Saka pa niya ibig umatras. Parang nanliliit siya sa kilalaki niyang tao, lalapit sa isang manghuhula upang magpaturo ng kahit na anong ritual na makakatulong upang mapaamang babae na pupusuan. Kasi hindi talaga niyo magawang sabihin. Napangiti si Nanay Uring. "Kung hindi ako nagkakamali, ang problema mo ay tungkol sa puso, tama ba ako?" Napakamot sa batok si Rafael, sabay ngiti. Kitam, tumayo ito't lumapit sa cabinet, divider na humahati sa kusina at salas. Isang deck of cards, tarot cards ang dala nito nang bumalik sa harap ni Rafael. Binalasan nito yon, pagkaway inisod sa harap ng binata ang mga baraha. "Cut!" Kinat ni Rafael. Pagkaway kumuha ng isa sa ilalim ng mga baraha si Nanay Uring, ipinakita yon sa binata. "Reyna," wika nito, ibinagsak pa sa ibabaw ng misita ang baraha. "Babae," at sa ibabaw naman ito kumuha ng baraha. "Puso, babae ang problema mo at napupusuan mo siya." Bumilib si Rafael. "Ang galing niyo ah. Mailap ba siya? Anong problema mo sa kanya?" Tanong ng matanda. "Mailap nga ho, masyadong aloof. Pero pakiramdam ko ho modesty aside. Parang may pagtingin din sa akin." Sabi ng binata. "Yun nga lamang ho, hindi ko maintindihan kung bakit parang meron siyang kinatatakutan." Tumango-tango si Nanay Uring habang nakikinig. "Anong gusto mong gawin natin?" Tanong nito. "Kuwan ho, gayumahin natin? Gusto mo ba?" "Marunong ho ba kayo manggayuma?" Tanong niya. "Hindi eksaktong gayuma, pero parang gano'n na rin nga." Wika nito, tumayo ulit at sa pagkakataong yon,
may kinuha tong katamtamang laki ng velvet box. Nangungupas na ang pagkabughaw niyon. Ipinatong iyon sa misita, binuksan, tumambat kay Rafael ng iba't ibang medalyon, mga scented candles at maliliit na libreta na ang pagbalat ay kinasusulatan ng mga Latin words. Ano ang mga yan? Mura lang to, sabi ni Nanay Uring. Kumuha sa loob ng kahon ng isang pulang sobre na malaki ang hawig sa sobra ng mga Chinese na kung tawagin ay ampaw. Sasamahan mo nito. 2 maliit na pulang kandila naman ang kinuha nito. Ano hong gagawin ko dyan? Nagtatakang tanong ni Rafael. Mailap ka mo yung napupusuan mo. Ulit ng matanda. Mapapaamo mo siya sa pamamagitan ng mga to. Namilog ang mga mata ng binata. Talaga ho? Oo, basta susundin mo lang ang mga ritual na kailangan mong gawin gabi-gabi. Maotoridad na wika nito. Walang sablay. Gabi-gabi kailangan gawin mo mga ritual na sasabihin ko sa'yo. Tuwing sasapit ng 12:00 ng gabi, magsisindi ka ng ganitong kandila. Itutusok sa puting buhangin na tinapon sa isang container at sasabayan mo na pagsisindi ng insenso. Pagkatapos, 13 beses mong uusalin sa isip ang pangalan ng babae na pupusuan mo. Ganun lang ho? Totoo ba to, Nanay Uring? Di makapaniwalang tanong ni Rafael. Totoo? Yun lang at maging maamo na sa akin si ang babaeng gusto ko. Napangiti ulit si Nanay Uring. Ano ka mong pangalan? Wala ho. Sige, hindi kita pipiliting sabihin sa akin kung anong pangalan ng babae na pupusuan mo. Wika nito. Hindi yun makakabawas sa bisa ng ritual. Pero ito ang pinakamahalaga. Hindi mo dapat makaligtaan. Kakailanganin mo rin ng isang full shot picture ng babae na pupusuan mo. Ho? Oo, kailangan mo yun. Ilalagay mo yun sa pulang sabarang ito kasama ang litrato mo. Paglilinaw ng matanda. Saka mo uusali ng orasyon. Pero wala siyang picture sa akin. Yun ang isang problemang ikaw lang ang makakalutas. Matapat na sagot ni Nanay Uring. Huwag mong kalilimutan ang pagpapaamo sa isang babae ay nangangailangan din ng iba yung creativity. Kailangan makagawa ka ng paraan na parang aksidente lagi kayo magkikita. Ngunit ang totoo ay laging sinasadya mo magkita kayo. Napabuntong hininga ang binata. Medyo napahiya na kailangan pang lecturean siya ng kausap na manghuhula tungkol sa pagpapaamo ng babae. Ekspekto siya noon, sa ibang babae. Patok ang bawat gimmick niya, ngunit parang di tumatalab kay Charis. Gaano ko katagal dapat gawin ang mga sinabi niyo sa akin? Tanong niya. Hanggat hindi mo siya napapaibig. Matapos ibigay nito lahat sa kanyang makakailanganin sa ritual, ay binayaran niya ang takdang presyo ng serbisyo ni Nanay Uring, pati ng halaga ng mga paraphernalias na gagamitin niya. Kompleto na yon, maliban sa litrato ni Charis. Pero nang may maalala na muli siyang dumukot ng wallet nang paalis na, inabutan pa uli niya ng 500 peso bill ang si Nanay Uring. Oh, sobra na to. Anang matanda. Tip ko ho yan sa inyo. Meron lang kong pinapakiusap. Sabi ng binata. Sabihin mo lang, at kung kaya ko rin lang, hindi ako magdadalawang salita. Huwag na wag ho niyong mababanggit kahit kanino na kumonsulta ako sa inyo, Nanay Uring. Pakiusap niya. Please lang ho. Makakaasa ka. Magaan na pakiramdam ni Rafael habang nagmamaneho pa uwi sa kanyang bahay. Sa sarili, halos nakakatiyak siyang lutas ang kanyang problema. Or at least, malapit na sa pagkalutas. Di maglalaon at mahuhulog din sa kanyang mga kamay ang pinamamahal na dalaga. Ang problema na lamang niya ay kung paano magpuproduce ang litrato ni Charis. Nasolve ang problema niya tungkol sa litrato na minsang dumayo siya sa inuman kay Sid. Linggo noon at dumating siya sa bahay ng mga ito na pareho nagre-relax sa mag-asawa. Karga ng katulong ni Joanne sa labas ng bahay, nag-aayos ang photo album ni Vita sa salas.
Nakipanood siya ng mga lumang litratong inaayos nito sa photo album. Maraming kuha si Vita noong dalaga pa, mga sexing kuha, nakabating suit, nakaupo sa latag na malapad na tuwaya sa buhanginan sa isang beach resort. Mukhang hindi ikaw tuwa, pakantsaw na sabi ni Rafael nang mahawakan ng isang sexing picture ng babae. Mahiya ka ha? Nakita mo naman nang idating ko dito yung kaibigan mo. Pagtatanggol ni Vita sa sarili. Sexy ako noon, medyo tumaba lang ako na mabuntis at magkaanak. Oo nga naman pare, nangangatsaw din ni tono ni Sid. Pumayag ka na't baka umiyak pa yung misis ko. Kinurot ni Vita ang asawa. May mga litrato din doon si Charisse, mga sexy rin ang kuha, sa beach naka two-piece bathing suit, at sa klaro ng shot, lalong tumingkad ang kaseksihan ng dalaga. Parang ibig pa niyang panuyuan ng laway na makitang umbok na bikini nito. Narinig nilang iyak ni Joanne at saglit pa'y ipinasok to ng katulong sa loob ng bahay. Sandaling iniwan ni Vita ang ginagawa at kinuhang sanggol sa maid. Timing na timing, tumayo rin si Sid para magpunta sa CR. Pero bago tuluyang tumalikod, ay inutusan ng katulong na kumuha ng yelo sa kusina. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Rafael. Mabilis niyang itinagong isa sa mga sexing picture ni Charisse, inilagay niya sa panikod na bulsa ang kanyang pantalon. At yun naman talaga ang misyon niya, kung kaya't lumayo siya ng inuman sa kaibigan. Nakailang beses bago niya matsyempohan, na kompleto ang mga kailangan niya sa ritual. Kinagabihan, sinimulan agad niya ang ritual. Pinagsama niya si isang sobre ang litrato nila ni Charisse. Half body shot lang ang mga photoshoot niya at buong kapilyuhan pa niyang itinapat ang mukha ng kanyang litrato sa tapat ng umbok na bikini ng dalaga sa litrato. Nagtusok siya ng 20 pulang kandila sa white sand na inilagay niya sa isang maliit na batya. Kasama mga insenso. Maya-maya pa, napuno na mabangong usok ang kanyang silid. Ibinukas lang niya ang mga bintana para malaya makalabas ang usok. Gaya ng bili ni Nanay Uring, 13 ulit niyang ibinulong sa dilim ng gabi ang pangalan ni Charisse. Habang siya ay naka-Indian seat position sa harap ng mga sindidong insenso at kandila. Lumikot ang mga eyeballs si Charisse. Nagpabaling-baling ang mukha niya sa pagtulog. Umuungol, malalim ang hugot ng hininga. Umuungol, dumadaing, pero hindi daing ng isang nahihirapan kundi daing ng isang nasasarapan. May kaniig si Charisse sa kanyang panaginip. Isang matipunong lalaki, malapad ang dibdib na nangakapangan ng pinong balahibo hanggang tiyan. Kumikiliti yon sa kanyang panglumalapis sa kanyang kahubaran. Hinahaplos siya ng lalaki sa kanyang balakang hanggang magawi sa luntik niyang kanyang bewang at gumapang pa ang palad hanggang sa kahubadan ng kanyang likod. Umikot patungo sa harap at umakop yon sa kanyang dibdib. Pagguway, gumapang niya pababa sa kanyang tiyan ang palad. Nanulay sa kanyang puson. Sa ganoong pagkakataon, hindi na humahadlang ang anumang dapat ay maging sagabal. Kusa na nagbibigay daan, kusang nagpapaubaya, naghihintay ng haplos, ng suyo, ng pag-ibig. Pero sa tuwing nang darating sa kaganapan si Charisse ay nagigising. Ang lalaking kanina buhay na buhay sa kanyang panaginip at sa kanya napapadama ng pag-ibig ay biglang naglalaho, nawawala, natutunaw na parang bula. At siya'y naiiwang nababalot ng pagtataka, para bang naiiwan siya sa ere, kapos sa ligayang dapat kamtin. Sa tuwin ay natatapos ang kanyang panaginip sa biglaang pagtalikod ng lalaking iyon. Naglalakad patungo sa dilim. Napapabalikwas siya ng bangon, humihingal. Pagsuyap sa desk clock ay nakita mag-aalauna pa lang. Halos sa hating gabi pa. Ganoong oras siya lagi nananaginip na siya ay merong katalik na isang matipunong lalaki. Pero bakit lagi natatapos yun sa mga iiwan nito sa kanya? Ilang linggong ganoon at nang dumalas ang dumalas ay nagtapat na siya kay Vita. Ano? Lagi ka nagwa-wet dreams? Natatawang tanong nito.
Not exactly wet dreams. Tanggi niya. Bagamat sa tuwing nga siya magigising pagkatapos ng ganoong panaginip, ay natatagpuan niyang sariling nananabik sa yakap ng lalaki. Lagi ko napapaginipan ng kinakatalik ako ng lalaking yon na di ko naman makitang malinaw na mukha. Tapos bandang huli, iniiwan niya ako. Ilang beses ka nang nananaginip ng ganyan? Marami na. Aniya? Noong una, 1 beses, 3 hanggang 6. Hindi ko pa pinapansin. Natural lang ka ako sa tao na managinip. Pero nang mapansin ko ang pare-parehong panaginip ko, nag-iisip na ako. Lalo na makita kong lagi na lang lalaki yun ang nasa panaginip ko. Anong ginagawa niya sa'yo sa panaginip mo? Tanong ni Vita. Kung anong ginagawa sa'yo ni Sid, ganun. Ha? Oo. Hinahalikan din niyang ano mo? Napamulagat siya sa tanong na yon ng kaibigan at kahit gusto na niyang maiyak habang nagsusumbong, ay di na niya mapaglaban ng mapangiti. Bakit? Hinahalikan ka ba ni Sid sa ano mo? Natural daw yun eh. Parang nahihiyang sabi nito. At hindi sa pagbabastos, masarap. Naku, nabisto tuloy kita. Aniyang napahagik-hik na. Huwag kang magtawa riyan. Pag nagkaasawa ka, mararanasan mo rin yon. Nagpilit siyang ibaglit ang kaberdehang sumingit sa kanilang usapan at nagpakaseryoso ulit. Bakit kaya ako nananaginip ng ganon? Tanong niya. Frankly, hindi ako marunong mag-interpret ng panaginip. Sabi ng kaibigan niya. Pero noon na managinip ako na nakasaluro ako ng bulalakaw. What's bulalakaw? Natawa si Vida. Tangi, bulalakaw is meteor. Paliwanag nito. Lagi ako nakakasalo ng bulalakaw. At ewan ba kung bakit tuwira akong makakasalo yun? Ay lagi nang may sumusulpot na isang babae na kamaskara at inaagaw yun sa akin at ininatakbong palayo. Then, isip ako ng isip ko anong kahulugan yun. Kasi nga, hindi 1 o 2 beses lang mga ganun ang panaginip ko. Ang ginawa ko, lumapit ako kay Nanay Uring. Hindi mo pa ba namimit si Nanay Uring? Paminsan-minsan nagpupunta sa office natin yon. Mother siya ni Heidi. Oh yeah, namit ko na siya. Sabi ni Charisse, siya makakatulong sa'yo. Deklara ni Vita. Nakaka-interpret na siya ng dreams, ay mapapayuhan ka pa rin niya kung paano may iwasan ng pangit ibinabadya ng isang particular na panaginip. Lumingali nga pa to bago nagpatuloy. Ngayon ko lang makukwento sa'yo, pero muntik na kami magkahiwalay noon ni Sid. Ang panaginip ko pala, na ako raw ay nakasalo ng bulalakaw pero lagi yung inaagaw sa akin ng isang babae na kamaskara. Ay siya raw bahala? Babalang paano? Sa buhay ko raw, si Sid ang meteor na parang sumisimbolo sa kaligayahan at pangarap ko. At may isa raw babae nagtatangkang agawin yun sa akin. Yun ang interpretasyon ni Nanay Uring sa mga panaginip ko. Mag-iimbestiga raw ako para makapag-ingat. Then, sinubaybayan ko nga si Sid at yun ang natuklasan ko. May kinahuhumalingan ng babae. Kinumpronta ko. Si Sid? Yung babae muna. Pinagbantaan ko. Hindi lang kako lalaking pwedeng gumawa ng marahas na hakbang pag nakataya ng pamilya. Pagkukwento nito. Pati kako babae posible ring makapatay. Natakot naman yung babae ng ibang lugar. At si Sid ang pagbantaan kong hihiwalayan ko, nangakong hindi na uulit. At alam mo bang katwiran? Naghanap lang daw siya nung time na kabuntisan ko. Nadiyataya siguro? Nasinundan ng tawa. Yung panaginip mo, natigil na? Oo, himalang natigil mula noon. Pagkukumpirma nito. Kaya nga may papayo ko sa'yo, sa kanya ka magpunta. Mahal bang sumingil yun? Hindi naman. Saka baka nga hindi ka pagbayarin nun eh. Dugtong ni Vita. Alam niyang isa ka sa mga boss ng anak niya. Saka singilin ka man. Ano nang 2 do? Halimbawa, compared naman sa peace of mind na makukuha mo, 'di ba?